Nagsimula ang kwento nang mahuli ni Leonian ang kanyang kasintahan, na may kalaguyo sa loob ng isang kotse sa ibaba ng kanyang bahay. Nag-ipon siya at nagtipid ng 2 taon para lang mapasaya itong tinatawag na Diyosa. At ngayon, naglalaplapan siya sa ibang lalaki sa loob ng kanilang gusali. Mas masahol pa, malakas niyang pinuri ang galing ng ibang lalaki, sinasabing mas magaling pa ito kaysa sa kanyang kasintahan. Alam niyang pinapanood siya ni Leonian, kaya sinadya niyang magpakitang gilas, umuungol na parang nasa langit. Nang malapit nang sumabog si Leonian, tumunog ang kanyang telepono. Ang kanyang ama ay nasa kritikal na kondisyon. Wala siyang ibang pagpipilian kundi iwanan ang magkasintahang nagnanakaw, at magmadaling pumunta sa ospital. Pagdating doon, nalaman niya na nahulog ang kanyang ama matapos maglaro ng video game ng matagal. Ang mga doktor ay naguluhan. Walang paliwanag, walang lunas. Determinado na makahanap ng dahilan, nagpasya si Leonian na pumasok sa laro mismo. Sa sandaling isinuot niya ang VR headset, siya ay na-transport sa isang hyper-realistic na mundo na tinatawag na Glory Showdown. Sa simula, lahat ay maayos para kay Lunan. Sa mga gantimpala para sa mga baguhan ng sistema, mabilis siyang umuusad at nakakakuha ng loot sa kaliwa at kanan. Pinalad pa siya at nakakuha ng isang bihirang bato para sa pagsasaka. Parang gumaganda na ang sitwasyon. Hanggang sa isang grupo ng mga di inaasahang bisita ang biglang pumasok at nanguna sa labanan. Oo, yung parehong 2 sinungaling na nakuha niya sa totoong buhay. Kakalabas lang ni Leonian mula sa starter zone, hindi sapat ang kanyang lakas para makipaglaban. Ang kanyang ex ay nag-flick ng kanyang pulso nang walang pakialam, at hindi man lang niya na-block ang palo. Tinapos siya ng magandang binata sa isang saksak. Si Leonian ay namatay na nakadapa sa virtual na lupa, labis na nahihiya. Pero nang muling binuksan niya ang kanyang mga mata, hindi kamatayan ang kanyang nakita, kundi 2 kahangahangang babae sa kanyang kondongan. At kung hindi pa sapat ang lahat ng iyon, isang 9 na buntot na sorrow ang gumapang sa kanyang mga bisig, humihingi ng pag-aalaga. Pagkatapos ay dumating si Lady Yu, isang real na kasintahan, na may hawak na tansong salamin. Tahimik niyang ipinaliwanag ang lahat habang nakatitig siya sa refleksyon ng mukha ng isang estranghero. Doon niya naisip, hindi lang siya namatay. Muling isinilang siya sa loob ng laro at hindi lang bilang anumang karakter, kundi bilang ang NPC na kontrabidang si King Joe ng Shang, ang kilalang tirano. Ang tanging sagabal, nagsimula ang kanyang bagong buhay sa loob ng isang royal na libingan. Upang subukan kung totoo ito, nagbigay si Leonian ng matapang na utos. Pahintulutan si Lady Yu na alisin ang kanyang pagod gamit ang kanyang dila. At oo, sobrang totoo ng pakiramdam. Nasa langit siya. Nakita ang kasiyahan ni Leonian, ngumiti si Sudaji at nagmungkahi, bakit hindi tayo sumama sa hari para sa isang paliguan ng mga magkasintahan upang ipagdiwang ang kanyang muling pagsilang. Halos umiyak si Leonian sa labis na damdamin. Ito ay rurok ng kaligayahan, talagang pinagpala sa bawat aspeto. Nang pumasok siya sa mahamag na paliguan, ang mga real na kasintahan ay naghihintay na, nababalot ng ulap at misteryo. Si Sudaji, sa kabila ng paghintay sa libingan ng napakaraming taon, ay nananatiling napakaganda. At nang dahan-dahan niyang hinayaang mahulog ang kanyang balabal, halos hindi na makapagpigil si Leonian. Pero nang pumasok siya sa pool, napansin niyang may kakaiba. Ito ay hindi lang basta paliguan. Ito ay isang tunay na paraiso ng alak at laman. Ang alamat na paliguan ng kasiyahan ay totoo. Humilig si Sudaji at Bamulong, ang lugar na ito ay hindi lang nagpapagaling ng katawan, pinapabilis din ito ang iyong pagsasanay. Pumalakpak si Leonian.
Ano pa ang hinihintay natin, mga giliw? Simulan na natin ang ating masusing sesyon ng pagsasanay. Sa susunod na sandali, ang mga tunog ng pagnanasa ay umabot sa buong libingan ng hari, isang makalangit na sinfanya ng espiritual na pagsasanay. Sa wakas, nagsalita ang sistema, binabati kita, host. Na-unlock mo ang nakatagong klase, emperador ng tao. Ding! Congratulations! Natuto ka ng teknik ng pagsasaka, pangunahing antas ng pleasure pool, sa loob ng 72 oras pagkatapos ng dual cultivation. Ang bilis ng iyong pagsasanay ay nad-obel. Ding! Na-unlock mo na rin ang pag-aaksaya ng banal na antas. Ang kasanayang ito ay nagbibigay daan sa iyo na agad na i-trigger ang isang mahiwagang artifact ng 3 beses. Walang pagbibigay ng spells, walang countdown, pero bawat paggamit ay sinisira ang item. Nang matapos na si Leonian magbihis, biglang pumasok si Lady Yu. Ang aking hari na si Shen Gangbao ay dumating na sa libingan, at hinihiling na makipagkita kaagad kay Ginang Sodaji. Idinagdag ni Fox Maiden Husheim ng may kaba. Inyong kamahalan, masamang balita ang taong yun. Siya ay isang traidor mula sa Celestial Realm na ngayon ay nakikipagsabuatan sa kulto ng mga demonyo. Kung malaman niyang buhay ka, sino ang makakaalam kung anong kaguluhan ang dadalhin niya? Nag-isip si Sodaji sandali, pagkatapos ay iminungkahi na itago si Leonian sa loob ng kanyang engkantadong pendant na nakalagay sa pagitan niya. Well, gets mo na. Sa ganitong paraan, maaari siyang lihim na sumali sa kanya sa pulong sa Xuanda Hall. Di nagtagal, pumasok si Sodaji sa Grand Hall, at naroon siya, si Shin Gangbao, na nakaupo ng mayabang sa trono ng hari. Hindi nag-atubili si Sodaji. Sa isang kisap ng kanyang mga pangil, tumakbo siya diretso sa kanya. Isang mababang gwardya ang sinubukang makialam, ngunit isang malamig na sulyap lamang ang ibinigay ni Doji sa kanya. Sumabog ang kanyang aura, tinamaan ang kawawang lalaki at natamba sa kabilang dako ng bulwagan. Ang gwardya, nang makita ang sitwasyon na malapit ng sumabog, mabilis na sumigaw, "Hintay, huwag magmadali." Si Shin Gangbao ay kumuha na ng kontrol sa operating system ng laro. Pakinggan mo muna siya, saka mo siya pira-pirasuhin. Sa hindi pagnanais, lahat ay huminto. Si Shin Gangbao ay nagsimulang magsalita, na nagbubunyag ng isang nakatagong katotohanan. Tanging, pagkatapos, marinig ang buong kwento ay saka lamang naintindihan ni Leonian ang tunay na dahilan sa likod ng biglaang pagkumat ng kanyang ama. Lumabas na ang Glory Showdown ay hindi lang isang laro. Ito ay co-developed ni na Primordial Lord Yuan Shi at Jiang Ziya. Ang kanilang layunin ay hanapin ang mga may talento sa mga mortal sa tunay na mundo, at tulungan silang umakyat sa celestial na kaharian. Sa orihinal na sistema ng laro, kahit na mamatay ang isang manlalaro, mananatiling buo ang kanilang esensya. Magsisimula silang muli sa mga revival point at hindi masasaktan ang tunay na katawan. Pero nagbago ang lahat nang makipagtulungan si Shin Gangbao sa Lord of Calamity, at lihim na tinakpan si Jiang Ziya. Pagkatapos, nagbukas si Shin ng isang likurang pinto, isang lihim na lagusan sa pagitan ng mundo ng laro at ng kaharian ng mga demonyo. Nagsimulang pumasok ang mga halimaw, nagkukubli bilang mga NPC, at tahimik na kumukuha ng esensya ng tao. Kapag natupad na ang esensya ng isang manlalaro, ang kanilang katawan sa totoong mundo ay mahuhulog sa coma. Ang mapa ng laro ay ginaya mula sa mitolohiya ng 9 na bundok at 8 dagat. Ang pinakamababang antas ay Iron Wall Mountain, at ang pinakamataas na Mount Sumer hanggang O-Titan, ay kontrol sa mga mas mataas na rehiyon. Dinala ni Shin Gangbao ang mga pangunahing kaalyado ng madilim na paksyon tulad ng 7 baliw ng Mishan, Master Duo Bao, at Lady Jingying upang bantayan ang mga sona.
Ang mga tinatawag na high-tier NPCs na ito ay mga demonyo sa anyong tao, sinisipsip ang buhay ng mga manlalaro at ipinapadala ito sa kaharian ng mga demonyo. Ganun nahulog sa bitag ang mga manlalaro tulad ng ama ni Leonian. Kumiyaw-maw sa tunay na mundo na walang nakakaalam kung bakit. Tungkol naman sa primordial na Panginoong si Yuan Sher, siya ay pumasok sa malalim na pag-iisa at hindi madyay gising sa loob ng hindi bababa sa 1,000 taon. Ibig sabihin, basta't makaani sila ng sapat na likas na yaman ng tao sa panahong ito, maaari nilang mapagtagumpayan ang cosmic barrier at umakyat sa pinakamataas na kapangyarihan. Ang tunay na dahilan kung bakit pumunta si Qin Gangbao sa libingan ng hari ay upang tiyakin kung tunay na muling isinilang si Haring Zhou ng Shang. Pagkatapos ng lahat, ang asensya ng isang emperador ng tao ay maaaring itaas ang kapangyarihan ng demonyong Panginoon ng 2 buong antas. Si Su Daji, gayunpaman, kalmadong tumanggi, sinasabing hindi pa bumabalik si King Zhou. Hindi pinilit ni Qin Gangbao ang issue. Sa halip, nangako siya na kung tutulungan siya ng mga kapatid na hanapin ang muling pagsilang ni Zhou, sisiguraduhin ng demonyong Panginoon na palalayain sila mula sa libingan. Sa mga salitang iyon, lumingon siya at umalis sa Swan Hall, gamit ang dahilan ng pangkaraniwang inspection. Nang marinig ang lahat ng ito, pinigilan ni Leonian ang kanyang mga kamao. Kung hindi mapipigilan ang plano ni Shen, hindi lamang ang kanyang ama ang magdurusa. Ang buong totoong mundo ay maaaring mapahamak. Noong mga sandaling iyon, nagdesisyon siya. Pagsusumikapan niyang makuha ang kapangyarihan ng emperador ng tao, ililigtas ang kanyang ama, hahanapin si Jiang Ziya, at wawasakin ang balak ni Qin Gangbao. Ang mga kasintahan ay lumuhod, nangako ng kanilang katapatan. Susundan nila ang kanilang hari at tutulungan siyang umangat sa kaluwalhatian. Napaluhod sa kanyang determinasyon, kinuha ni Su Daji ang isang sinaunang Jade Seal. Ipinaliwanag niya na ito ay iniwan ni Haring Zhou bago siya namatay, at tanging ang may dugo ng tunay na emperador ng tao ang makakapagbukas nito. Hawak ni Leonian ang selyo sa kanyang kamay, nagtataka, ito ba talaga ang pamana ni King Zhou? Anong uri ng kayamanan ang nakatago dito? Sa isang pag-iisip, ang jade na selyo ay sumiklab sa nagniningning na gintong liwanag. Isang kalaw-angin na sinaunang espada ang dahan-daang lumitaw sa kanyang harapan. Ayon kay Husheim, ito ang alamat na Dragon Phoenix na espada. Kapag ganap na nagising, maaari itong literal na putulin ang 10,000 sundalo sa isang iglap.